Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo! Isang mapagpalang pagbati at welcome na naman sa isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Ang programang Global na Tayo hatid po sa inyo ng Radyo Pilipinas World Service. Isa po kami sa mga himpilan ng Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services. Kami po inyo nasusubaybayan at napapanood sa pamamagitan nating Facebook Broadcast Live sa inyo pong mga Facebook browser. Type lamang Radyo Pilipinas World Service. Gayun na rin po sa ating YouTube channel. Sa inyo pong YouTube browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. Gayun na rin sa iba't ibang panig ng mundo sa pamamagitan naman po ng ating shortwave broadcast gamit ang mga shortwave transmitters ng Voice of America. And of course, hindi po magpapahuli dyan ang ating live audio streaming sa inyo pong mga cellphones. Pwede nyo pong kaming masubaybayan. I-download nyo lamang po sa inyong mga cellphones, Android man yan or iPhone, ang ating PBS eBox Radio Receiver app. Yan po ang iba't ibang mga pamamaraan upang kami inyong masubaybayan at mapanood sa ating programang Global na Tayo. Ako po inyong lingkod, Ray Sampang. Binawi po ni Orly Gutesa ang paratang na nag-deliver umano siya ng kickback kay dating Speaker Martin Romualdez. Nagain naman nitong Webes ang kampo ni dating House Speaker Romualdez ng kanyang supplemental counter affidavit sa Office of the Ombudsman. Kalakip ang isinumiteng dokumento, ang 25 sinumpaang salaysay ng mga dating driver ni at security aid ni former Congressman Zaldico. Okay? At ang kasama na po siyempre doon ay yung recantation ni Orly Gutesa. Sa panig naman ng Ombudsman, sinabi nito na may 28 silang testigo na handang magbigay ng direktang kaalaman sa mga transaksyon. Pinauubaya naman ng palasyo sa Office of the Ombudsman ng iba pang investigating bodies ang pag-iimbestiga sa naging salaysay ni Orly Gutesa matapos itong mag-recat at dapat imbestigahan kung sino ang mastermind sa paggawa ng ganitong klaseng senaryo. Okay, marami na hong mga opinion dito na naglalabasan, marami na pong sari-sariling pananaw tungkol dito, pero dapat makuha natin talaga, mabigyan tayo ng tamang pananaw at direksyon tungkol dito sa nangyaring ito mula sa isang pantas sa batas. Ayan. Siya po ang convener ng Isang Bayan, walang iba kundi si Attorney Howard Calleja. Attorney Howard, maganda umaga po, Attorney Howie, at welcome back to the program Global na Tayo. Yes, sir. Good morning pala. Good morning sa inyo. Good morning sa inyong mga tagapakinig, tagapanood, taga-subaybay. Mabuhay po kayong lahat. Thank you so much, Attorney Howie, for indulging us again dito sa ating himpilan. Anytime. Tawag lang po. Alam mo, ako yung natatakot pa at nagkakagulo pag kayo tumatawa. Attorney Howie, alam ko nakatutok ka dito sa flood control anomalies, sa mga investigasyon isinagawa dito ng House pati ng Senate sa Blue Ribbon Committee. At itong mga naging pahayag na rin itong mga ex-Marines na ito na una na nagbigay ng pahayag na tinuturo itong si House Speaker Martin Romualdez na nakinabang dito sa mga anomalous flood control projects. Pero isa-isa nang nagtatalikuran, isa-isa nang bumabaligtad yung ilan sa mga kung tawagin ng Maleta Boys kasama na si Orly Gutesa. Una-una, kunin ko muna since na ikaw nakatutok ka talaga dito Kunin ko muna ang reaction mo sa nangyayari ngayon, lalo na sa pagbawi o pag-recant nitong si Orly Gutesa. Hindi lang si Orly Gutesa, pati yung ilan pang mga Maleta Boys. Anong reaction mo dito? Well, alam mo, hindi na bago. Ako, alam nyo naman, pa-practice tayo bilang abogado, ilang taon na rin tayo nag-practice, ilang taon na rin tayo dito sa ating profesyon. Hindi na bago ang nakikita natin ng mga testigong bumabaliktad o ika nga ninyo ay nagre-recant, at nag-iiba ng tugtugin, ika nga. Ang masama lang dito at nakakalungkot, siyempre katulad nito pong kay Gutesa at katulad nung lima ba o apat yun na ex-Marines na bumaliktad,
ang nakakalungkot dito, hindi na natin kasi alam once nag-recant ka, alin ang totoo. Mm, mhm, At ang testigo ngayon, kahit kunyari ngayon sinasabi nila na ang promotor nito si Marcoleta or mhm, kaya si Defensor or whoever, hindi na rin natin alam ang kumbaga ang balor no, no ang katotohanan kasi kung ako sa aking pag-practice bilang isang abogado yung testigo na ganito matatawag ko na polluted mhm, witness na polluted source na or unreliable. Hindi mhm, na siya kumbaga consistent o strong witness kasi mhm, kung kaya niya magsinungaling, kaya niya magsinungaling ulit ng mhm, paulit-ulit. So hindi na natin alam kumbaga yung kanyang consistency, yung kanyang credibility, mhm, medyo tinamaan na mhm, dito. mhm, Ngayon, kung meron tayong, sabi mo nga, meron pang ibang testigo si former Speaker Martin, meron din ibang testigo si Ombudsman. mhm, As a lawyer, I would rely on other witnesses and mhm, I would lead where the evidence goes, no? Pero with regards itong mga testigo na to, ako medyo ano na ako, ilag na ako na ipresenta yung ganyang mga klaseng testigo kasi hindi mo na naman alam, baka pagpresenta mo mamaya magbago na naman ang yes, salita o mhm, ano na mhm, naman ang sabihin. So mhm, as I said, ang pinapatunayan lang naman ito, simple. Yung kanilang sinasabi, dati, walang katotohanan. Medyo sila pwedeng pinilit, mhm, puwedeng, pinwersa o puwedeng let's say merong ibang, tao na merong ibang interes na let's say nagsulsol o sabi nga, nagmaleta. Pero siguro sa atin, that's another issue 'no, mhm, kung may kaso man yung mga, nag-isip nito o kumbaga nag-try mag-harass nitong mga taong 'to o nag-implicate, that's another issue. Pero ang mabigat nito, yun nga, gumugulo lang ang mhm, ating issue. mhm, Sana mag-concentrate tayo doon sa issue ng flood control in the same way na sana mag-concentrate tayo sa issue ng impeachment kay mhm, Vice President Sara. Ano? mhm. Tumingin tayo sa ebidensya kasi ang nangyayari dito parang nagiging laban ng personality. Yes, oo. Sana ang laban nito ay laban ng ebidensya. Sabi Mhm, ko nga bilang abogado, I go where the evidence leads. Hindi ito laban na sino ang mas gwapong testigo o mhm, mhm, sino ang pero ang laban nito ay dapat ano ang sinasabi ng testigo. mhm, mhm. Pero kung nagre-recant pabalik-balik na ganyan paiba-iba, hindi yan talaga kumbaga maaasahan. So sabi ko nga, tingnan na lang natin, meron pa naman siguro ibang testigo at kumbaga lahat naman ng may kaso may presumption of innocence yan, whether Mhm, it is an impeachment case or whether it is a case in the Sandigan Bayan, Ombudsman, whatever. mhm. Pero tingnan po natin kung saan tayo dalhin ng ebidensya. Alright. So, kung pag-uusapan natin, Attorney Howie, in a normal procedure, court of law, yung ganitong nangyari, mga recantation, halimbawa ni Orly na lang, ni Orly Gotesa, ah, tatayo pa ba ito sa korte in a normal court of law? Well, tatayo yung recantation in a sense na mababaliwala yung previous testimony. But to the other effects, for example, meron siyang sinabi na ang nagturo sa akin yan si Marcoleta. Mhm, mhm, Yun ang hindi ko alam kung tatayo yun. Kasi mhm, nga, to that effect, that's another allegation. mhm, Maniniwala ba tayo o hindi? Sa akin, the only value that it has now is that its recantation mhm, gives no value to the previous affidavit. mhm, Kumbaga, this recantation, the value of this recantation, the value of it is to negate the previous statement or previous affidavits. mhm, Any other additional value or information from that, I would look at it with a grain of salt. Kasi nga medyo kung ano pa yung kanya. Ngayon, may tinuturo siya. Kasi nung unang affidavit, tinuturo niya ibang tao mhm, na let's say mhm, sina Martin Romualdez, mhm, Saldico, etc. mhm, mhm. Ngayon naman, may tinuturo siyang panibagong tao na Yes. sinasabing ito ang mga pumilit, nagbayad, Mhm, nagbigay, nag-impluensya mhm, sa kanya. So sa akin, kumbaga, 'di ba, ano 'yan if you
parang dalawang nag-uumpugang bato yan. So, wala yan. Zero ang Mhm. labas sa akin yan. So, I cannot even say na tama na yung sinabi niya ngayon, pointing Mhm. to another person. Mhm. Kasi nga, as I said, polluted source na siya. Wow. Hindi na siya, kumbaga, reliable witness. Okay. Kung kayo ang nasa ikang kalalagayan ni House Speaker Martin Romualdez, dahil talagang diniin si Speaker Romualdez dito ni Gutesa, ano. Kung kayo nasa kalalagayan ni former Speaker Martin Romualdez, what will you do? What legal measures will you do? Well, number one, this is a perjurious document and perjurious testimony. Kung Mhm. maalala mo, naggawa siya ng affidavit, under oath yon. So, Mhm. kung meron kasinungalingan doon, kasi sinabi niya kasinungalingan, binawi niya eh. Mhm. Hindi totoo eh. So, klaro na perjurious yung kanyang sinumpaang salaysay. Pangalawa, perjurious din kasi maalaala natin, nagtistigo ito sa Senado. Mhm. Di ba, kung maalala ko, kino-coach pa siya ni Marcoleta, parang Yes. pinapagalitan pa siya. Mas, Yes. mas Mhm. marunong pa si Marcoleta doon sa affidavit niya, Mhm. tinuturo di ba? Mhm. So, yung kanyang mga testimony doon, if you recall also, tumayo siya at nanumpa, di ba, before the Senate committee na siya ay magsasabi ng pawang katotohanan. So, yun na testimony niya doon, yung kanyang presence doon sa Senado, perjurious din yun. So, tingin ko, it's also a possibility na, let's say, yung mga napangalanan, one of them, si ex-Speaker Martin, ay he can file a perjury complaint, if Mhm. any, against Gutesa. And hindi lang isa to, as I said, pwede yung sa affidavit at pwede pang idagdag yung kanyang partisipasyon sa Senate Committee. Now, what implications can this have an effect kay Senator Marcoleta at kay kay Mike Defensor na kasalukuyan ngayon nakakulong sa mga kaso? Attorney, pwede ba itong gamitin din laban sa kanila? Well, pwedeng gamitin pero kasi ang magiging testigo mo dito si Gutesa rin na Mhm. kasi siya yung nagsabing sila yung nagbayad o tumulong o nagturo or whatever it is. As I said, no, ako I would not even use him as a witness kasi polluted source nga. So I don't know what value it is to go Mhm. after them Mhm. using Gutesa unless they can use some other witness to go after them for Mhm. whatever case they would like to file for harassment maybe or pwedeng nilang sabihin for destabilization ng ating gobyerno dahil I think ito ay konektado rin to destabilize itong ating gobyerno na Mhm. sabi natin gumagawa ng paraan kung hindi naman ito binulgar ng ating presidente hindi naman ito malalaman ng Mhm. taong bayan. Mhm. So I think we have to give it to the president for really putting this to a stop, no? At hopefully, as I said, no, nasabi ko na rin sa ibang mga interview na bagamat marami pa tayong hinahanap na sana madagdagan yung mga senador, congressman, Mhm. kontraktor Mhm. na makulong at maging accountable, sana bumilis-bilis ng konti yung kumbaga accountability dito sa problemang ito. Alright, Senator Erwin Tulfo being the chair, bilang chair ng Senate Blue Ribbon Committee ngayon, sinabi niya na ipapasa na lang nila sa ombudsman itong mga kasong mga dokumento na mga nakalap nila sa pagsasagawa ng Senate Blue Ribbon Committee hearing regarding sa mga anomalous flood control projects sa ombudsman. Do you think that's a wise move, Attorney Howie? Well, isipin natin ito, no? That iba kasi ang proseso ng Senado. Ito is in aid of legislation, not to, let's say, file cases. Kung gusto natin ng accountability, doon tayo sa ombudsman dahil doon Mhm. magfa-file ng cases at para sila ay managot. Sa Senado naman, hindi sila pwedeng kasuhan doon o hindi sila pwedeng panagutin doon dahil nga, as I said, this is in aid of legislation. Siguro, as far as the committee is concerned, nakita na nila on how they would craft maybe better laws or amend better Mhm. laws Mhm. or fix better laws na maayos para kumbaga ma-avoid itong mga instances na ito. At tama naman na kung ano man yung findings nila ay ibigay na nila
sa ombudsman. Kasi nga, as I said, then that is where the real accountability will happen para makasuhan na at managot yung dapat managot kasi ang hilinga natin sa isang bayan, lahat ng sangkot dapat managot. So I think kung bibilisan ng ombudsman yan na makuha nila at makatulong yung mga dokumento ng Senado, baka bumilis din yung accountability at pananagot dito sa mga taong naglustay at nambastos sa kaban ng bayan. So, mas mabilis ang proseso sa ombudsman compared kung ang Senate Blue Ribbon Committee ang magsasagawa pa ng inquiry o hearing. Opo, kasi tingin ko, magiging dalawang investigasyon. Imbis na isang investigasyon lang. As I said, no, kung satisfied na yung Blue Ribbon Committee sa kanilang pag-lock-up ng ebidensya in aid of legislation, then they can transfer all the documents now to the ombudsman. Kung maalala natin, hindi lang naman isang flood control ito all around the country. So I think kung hindi naman kailangan imbestigahan ng Blue Ribbon lahat ng flood control sa buong bansa Pwede na yan kung merong mga silang dokumento na sinumiti sa Blue Ribbon, pwede na lang isumiti na yan sa ombudsman para as I said, diretso na, file na ng kaso. Kasi instead of mag-hearing sa Blue Ribbon tapos mag-hearing ulit sa ombudsman, di dalawang proseso pa yon. Pag dinaanan na lang sa ombudsman to, isang proseso, baka mas mabilis ng konti. Alright. You said polluted source na itong si Gutesa, unreliable. Sa tingin mo, Attorney Howie, bakit niya ginawa ngayon ito? Ang tagal bago siya nag-recant. Medyo matagal din. Why just now? At ano sa tingin mo ang dahilan talaga kung bakit siya nag-recant? Alam mo, hindi lang naman, even nung start, even nung pumisenta siya sa Senado, parang may duda na rin ako kasi nga as I said, kung titignan natin, parang mas marunong pa si Marcoleta dun sa affidavit niya. Tinuturo. Ayan yung paragraph ganyan, paragraph gano'n, nandun Oo, yan. oo. So, di ba, Ang sabi pa kung nga ni I think I can remember, sabi ni Senator Marcoleta, wag kang lilihis doon lang sa nakalagay sa affidavit. Parang Oo gano'n. nga. So, parang kinokontrol niya di ba? So, kung ako ang tatanungin mo, medyo dun pa lang, medyo may duda na ako. Pero with his recantation, kumbaga napalakas o napatibay yung ating duda na talagang parang manufactured or kumbaga gawa-gawa itong testimonya niya. At ngayon na sinasabi nga natin, nag-recant siya, ang tanong mo nga, bakit ngayon lang? Bakit nagtagal? Alam mo, sabi ko nga sa aking practice, sanay na ako sa mga recantation na ganyan. And it really takes time, no? Time does not mean na may tama o maling ginawa. Only time means, kumbaga, it is the threshold kasi iba-iba ang threshold ng tao Kumbaga, whether natakot sila or whether nagsawa sila o whether nagkaroon sila ng second realization, whatever the reason is for their recantation, I leave it up to them because iba-iba naman ang tao and the time, whether they do it after 6 months, 1 year, 2 years, nasa sa kanila yan. Ang mahalaga, makita natin kung ano ba yung katotohanan. At dito, with Gutesa, ang mahalagang nakita natin, yung kanyang sinabi, walang katotohanan. So, let us go to another witness. Let us go to another evidence. Kasi nga, as I said, itong si Gutesa, kumbaga, we can set him aside na. Hindi na natin mapapakinabangan yung kanyang mga testimonya. So, ano na talaga siya, spent witness na siya. Kahit ano pang sabihin niya ngayon, doesn't hold weight anymore. Yeah, kasi once nagsinungaling ka, it does parang kung kaya magsinungaling, 'di ba? Parang falsus unus, falsus ano na yan in everything, 'di ba? 1/4 in one, 4 in everything na yan, 'di ba? So once marunong ko magsinungaling, how sure am I na yung sasabihin mong bago hindi kasi sinungalingan o hindi pag-iimbento na naman. So kung meron ka ng track record on recantation or track record into parang magsinungaling, ano na yan, hindi ka na pwedeng paniwalaan as a witness. So what will happen ngayon sa Senate Blue Ribbon Committee na nakatutok dito sa pagsasagawa ng investigation in aid of legislation na naging resulta ng mga flood control anomalies? What do you think will happen with the Senate Blue Ribbon Committee? Well, marami namang ibang testigo
no? Hindi naman nakabase lang kay Gutesa ang kanilang hearing naman. It's just a matter of similarly in court, kunyari meron kang 10 testigo, hindi naman lahat ng testigo paniniwalaan mo eh. Mhm, Sino ba mhm, dyan sa mhm. 10 yan ang paniniwalaan mo at yun ang magiging basehan ng iyong desisyon. In the same way, sa Senado, ang daming testigo, ang daming resource persons na dumating dyan, titingnan lang nila. Kumbaga, they will shift it out. Sino ba sa 5, sino ba sa 10 ang kapanipaniwala? Mhm. Sino ba dito sa mga testigo o resource persons na humarap sa atin ang nagsasabi ng katotohanan? So it is up to the senators and to craft their committee report and as you said, in aid of legislation. Alright, last question po, Attorney Howie. Maraming nagsasabi, may mga opinions, alam mo naman ngayon, lumalabas sa mga opinions tungkol dito. Ito raw ginawa ni Gutesa is just another ploy nung kabila para ma-derail ang investigation, para magulo yung investigation tungkol dito sa anomalous flood control projects. Meaning, shifting the blame, inaalis yung blame kay Speaker Martin Romualdez na kung saan nakasentro talaga yung investigasyon ng anomalous flood control projects. Do you subscribe to this view? Sa akin, I'd rather think they were shifting the blame from ginugulo nila yung flood control sa impeachment eh. Mhm, Kasi mhm, simulat sa pool, magulo na si Gutesa eh. mhm, Hindi naman siya ngayon lang nanggulo eh. mhm, Sa simulat sa pool, magulo na siya. If you remember, nung linabas siya, mainit na mainit yung impeachment. At till now, mhm, mainit na mainit itong impeachment against the Vice President. At kita mo naman, ang ebidensya, maganda yung pagkakalatag against the Vice President na mhm, talagang tingin ko, mhm, if you ask me, medyo nakakalamang, kumbaga sa boxing, kumbaga sa 10 round, lamang na ng 5 round yung prosecution mhm, against VP Sara. So sa akin, simulat sa poll, magulo na tong si Gutesa. Sa akin, it's not about Speaker Martin, Saldi, or whoever. I think the bigger picture here is they're muddling the issue between the impeachment and the flood control, no? mhm, And pointing fingers. So, sa tingin ko, it serves them right na talagang bumaliktad na ito si Gutesa para hindi na nila magulo yung issue, no? mhm, mhm, Wag na nalang ipataw kay speaker or whoever tapos para ialis para doon yung spotlight kay VP Sara. Tingin ko naman both investigation, the impeachment and the flood control can go hand in hand. mhm. Hindi naman yan dapat mas importante yung one from the other. Both can be go through the process individually, independently of each other. Pero mabuti, lumabas na itong kay Gutesa para ma-out na natin siya, makita na natin sana ang katotohanan. Total, as I said, marami pa naman ibang testigo dyan. So let's see how the evidence and where the evidence will lead. Finally, Attorney Howie, ano ang maaari mong ibigay na payo sa ating mga kababayan na sumusubaybay sa mga bagong developments na ito sa kabila na napakaraming mga social media posts, mga opinion makers, mga comments, kung ano-ano tungkol dito para mabigyan natin sila ng tamang gabay at tamang perspektibo, Attorney Howie. Well, sa akin, simple lang po. Tignan po natin at pag-aralan, intindihin ang ebidensya. Huwag natin tignan or huwag tayo mag-ad hominem sa mga personality, sa mga tao, o sa away ng abogado, sa away ng politiko. Huwag po tayo dun tumingin kasi kumbaga side issue lang yan. Ginugulo yung tunay na katotohanan. Ang katotohanan ay hindi ho nakabatay yan sa personalidad ng tao o sa pwesto ng tao. Ang katotohanan po nakabatay po yan sa ebidensya. So sana po bilang mga mamamayan, intindihin po natin, wag po tayong blind loyalty sa ating mga idolo o sa ating mga politiko. Pero bagamat doon po tayo tumingin, tingnan po natin kung ang ebidensya ay tumuturo sa kasalanan o sa wrongdoing o sa misuse or sa kamalian, tayo po tumingin sa ebidensya regardless kung sino pa ang tamaan. So sana po doon po tayo. As I said, let us go where the evidence will lead. Maraming salamat, Attorney Howard Calleja, sa oras, Attorney Howie. Thank you so Anytime po, much. tawag-tawag lang at tayo po pupunta at tutulong. Salamat po at magandang umaga po sa inyong lahat. Ang convener ng Isang Bayan, Attorney Howard Calleja. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Nasubukan niyo na bang gumamit ng QR codes? Ang QR codes o Quick Response Codes ay naimbento noong 1994 ni Masahiro Hara, isang engineer ng Japanese company na Denso Wave. Pangunahing layunin nito ang pag-label at i-track ang automotive parts. Sa pagnanais na maikalat at makatulong ito sa lipunan, isinulong ng Denso ang Advanced Global na tayo, global na tayo. Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas. Upang bigyan daan ng isa pang mahalaga ding panayam ngayong araw na ito sapagkat sa likod po ng mga nararanasan nating pag-ulan at pagbaha sa nakalipas na halos mahigit 2 linggo na sanhi ng bagyo at ng habagat, marami na pong reported na nagkakasakit. Lalong-lalo na dito sa National Capital Region, sa Northern Luzon, sa mga maski na sa Western Visayas, meron na rin pong mga pumapasok na mga reports na nagkakasakit ng leptospirosis. Meron na rin pong mga ilang reported cases na nasasawi sanhi ng leptospirosis. Alam niyo ba kung saan nakukuha? Kaya alam niyo, ang Department of Health patuloy ang paalala na wag, kung hindi naman kinakailangan, na lumangoy kasi marami kami nakikita sa social media. Nagsiswimming pa eh. Nagda-dance move pa sa baha. Ay, hindi nyo alam yun, leptospirosis. Diyos ko po. Kasama po natin ngayon ang spokesperson at vice president ng Quality Assurance Group ng PhilHealth. Walang iba kundi si Dr. Alfred Philip O. De Dios para tulungan tayong malaman kung ano bang mga dapat gawin ng isang PhilHealth member para makapag-avail ng mga PhilHealth services, especially sa mga magkakasakit sa hinang mga bahang nararanasan natin. Doc AP, magandang umaga po. Magandang umaga po sa inyo mga tagapagkinig. Thank you very much, Doc AP, sa pagpapaulak po ninyo sa aming programa ngayong umagang ito. Doc, marami na pong mga reported cases ng leptospirosis. May reported cases na rin po ng mga nasawi sanhi ng sunod-sunod na araw na pag-ulan na nagdudulot ng matagal na pagbaha, more than 2 weeks na po. Ano pang mga available na mga PhilHealth programs and services na pwedeng ibigay ng PhilHealth sa ating mga kababayan na makakaranas o magkakasakit ng, sabihin na natin, leptospirosis, dengue, maging mga gastrointestinal diseases at hinang maruming tubig? Okay, nakikita nga po natin sa television, pinapakita ang daming mga kababayan natin na lumulusong sa baha. Unang-una po talaga dyan is maganda yung alam natin yung mga preventive measures at nabanggit nyo na nga po na hindi lang pagsuswimming, kahit po yung lumusong lang na kahit sa mababaw na baha, may chance sa magka-leptospirosis. At nakita po ng PhilHealth na marami po tasa talaga sa ating mga kababayan, lalo na sa panahong ito, ang nagkakaroon ng sakit na ganito. At marami nga po nagkakaroon pa ng komplikasyon. Kaya po ang ginawa po ng PhilHealth magmula pa nung 1 taon ay amin pong in-enhance ang coverage po natin para sa leptospirosis. So, hindi naman po lahat nagiging malala kagad ang sakit na maaaring para po hindi na tumuloy sa sakit ng leptospirosis. Maaari po tayong uminom ng antibiotics ng doxycycline po, yung tinatawag po natin na chemoprophylaxis. Ito po ay maibibigay po
ng libre. Kung kayo po ay pupunta sa ating mga yakap clinics, pwede po kayong resetahan po doon ng doxycycline at makukuha niyo po ito ng libre sa mga ating accredited gamot facilities. Mhm. Dahil po may coverage ang bawat Pilipino na 20,000 sa ayon sa ating gamot program. Okay? Ngayon, kung sakali naman po na ang karamdaman ninyo ay lumubha, Mhm. okay, tinaasan na rin po natin ang coverage ng leptospirosis para sa mga na-admit po sa ospital. So mula 29,000 po, naging 63,000 na po ito. Mhm. Dati rin po, dun sa talagang malala ang karamdaman na umaabot sa renal failure at dialysis o kaya kailangan suportahan ng paghinga na lalagay sa ventilator, wala po tayong coverage. Pero sa ngayon po, isinama na po natin yan sa ating enhanced leptospirosis package. So, makukover na po kayo, umaabot po sa hanggang around 411,000 po yan Mhm. sa ating bagong coverage ng leptospirosis. Yun nga po, ayaw naman natin umabot sa ganyan po, no? So, kailangan po talaga na alam ng ating mga kababayan ang dapat nilang gawin para unang-una, hindi sila magkaroon ng leptospirosis at kung paano hindi na lumala, kung mayroon na sila, hindi na lumala ang kanilang karamdaman. Alright. Doc so balikan ko lang yung mga services na ito ng PhilHealth. So you mentioned that tinaas na po ng PhilHealth ang coverage. Pakiulit lang po yung pagtaas ng coverage. Opo. Tinaas po yung basic coverage po sa mga na-admit dahil sa leptospirosis, tinaas na po mula 29,000 hanggang 63,000 po. Mhm. Okay? At para po dun sa mga mas malubha ang kalagayan, yung pong coverage para sa dialysis, kasama na po coverage kung kailangan suportahan ng paghinga, kasama na rin po. Umaabot po yan sa around 167,000 hanggang 411,000. So naka-package na po ito, Doc Up. Yes po. Mhm. Opo. Anong tawag po dun sa package na yan? Yung ating enhanced leptospirosis package po. Enhanced leptospirosis package. Okay. Opo. Pero Doc, siyempre, ang pinag-usapan natin dito yung mga PhilHealth, PhilHealth accredited hospitals, bukod sa mga government hospitals, yung mga private hospitals. Yung po bang mga kababayan natin na members ng PhilHealth, well, halos lahat naman ngayon talaga member na ng PhilHealth dahil sa Universal Healthcare Law. Pero sa mga private hospitals, pag nagpunta yung ating mga kababayan sa isang private hospital, will they also get the same package as compared sa mga government hospitals? Yes po. Ang kaibahan lang po sa ating government hospitals, meron na po tayong no balance billing program. So, asahan po ninyo na wala po kayong ilalabas na pera po. Ito na po, makukover na po kayo lahat nitong ating PhilHealth benefit package. Pag sa private po kasi na-admit, same package ma-access po ng ating mga members. Yun nga lang po, baka po meron silang tinatawag na out-of-pocket po na gastusin. Ayun. So, yun ang pagkakaiba, no? Pag sa government, Yes, opo. bukod doon sa leptospirosis enhanced package, may zero balance billing pa. Yun ang pagkakaiba. Okay. Opo. Alright. So that also goes the same with other na sakit tulad ng dengue at maging ng gastrointestinal disease na pwedeng makuha dahil sa maruming tubig. Yes, opo. Actually, mula pa po ng 2020, huling quarter ng 2024, tinaas po ang ating mga case rate para dyan. Tapos, first quarter po ng 2025, itinaas pa po. Halos doble na po actually. Up to 95% po yung tinaas ng ating mga case rate para po sa mga sakit na yan. Bukod pa dyan, kasama po yung pneumonia. Kasi maaari pneumonia, di ba? Oo. Tinaas natin para sa moderate pneumonia po, nasa 29,000 po ang coverage niyan. Para sa severe pneumonia po, nasa 90,000 na po ang coverage natin. Alright. So, paano naman po monitor ng PhilHealth na tama yung naibibigay na PhilHealth service sa mga miyembro pag ganitong pagkakataon? Okay po. Apo.
meron na po tayong inilagay na proseso na tinatawag po namin na utilization review. Ang ginagawa po namin is yung mga claims po na sinasubmit sa PhilHealth ay amin pong tinitignan. Mhm. Okay? Kasi po meron po kaming mga nilalabas po na ang tinatawag po namin na standards of care. Kung ano po yung mga acceptable na dapat ginagawa at ano ang dapat na maging kalabasan para sa mga pasyente na to. Tinitignan po namin kung nasusunod po ito. Mhm. Mhm. Okay, tas kung nakita po namin na hindi, unang-una sa mga dokumento na re-return to hospital po yan, pero dun sa standards of care po, kinakausap po namin ang ating mga providers tungkol dyan. Alright. So sa mga oras na ito, palagay ko maraming nakikinig at nanonood sa atin ngayon, Doc AP, at umaasa sila na talagang kung sakaling, kasi hindi naman natin masabi, Doc AP, no, na hindi pwedeng maiwasan na hindi sumulong sa tubig baha sa Ayun sitwasyon nga po. natin ngayon, di ba? So marami ang umaasa na kapag sila somehow nakuha nila yung sakit na leptospirosis, pagpunta nila ng government hospital or maging ng private hospital under the Universal Healthcare Law, under PhilHealth Services, maa-avail po nila itong mga packages na ito. Opo. Pero ano po talaga, importante po na alam natin paano po ma-prevent itong mga to. Actually, kaisa na po namin ang Department of Health dyan. Isa na lang po ang aming agenda kung pagdating po sa ganyan. At tayo nag-emphasize po kami sa primary prevention and primary care po. Ayun. Okay, so mas mabuti pa rin yung di ba, Doc? Prevention is better than cure. Diba? Yes, opo. Opo. Kasi kahit po covered na tayo sa hospital, yung kawalan naman po ng araw na hindi kayo makapagtrabaho, hindi kayo makapasok sa eskwela, di po ba? Malaking bagay po yun. Pero pahabol na lang po, Doc AP, paano naman po ang ika nga dun sa mga bayan o syudad na under the state of calamity? Mas mabilis ba ang distribution ng PhilHealth services and coverage dito? Ang available po yan, readily available naman po yan sa lahat ng ospital. Okay? Lahat po ng ating accredited hospital can provide po itong mga to. Lahat po ng miyembro natin ayon sa batas dapat maka-avail sila agad-agad po ng mga services po na ito. Ayun, kasi marami na tayong mga bayan, particularly dito sa Northern Luzon na nagdi-declare na state of calamity. Oo nga po Okay. With that, Doc Up, siguro ano pa bang mensahe na pwede mong iparating sa ating mga tagapakinig, lalo na sa umaasa ngayon sa serbisyong hatid ng PhilHealth, Doc AP? Maaasahan po nila na ang PhilHealth po ay nandito parati para ibigay po ang necessary na benepisyo para po sa inyong mga karamdaman. Pero yun nga po, gaya na sinabi ko kanina, iwasan po natin magkasakit. Para mas maganda po talaga yun. Yes, sabi nga nila, yung prevention is better than cure. Mas maganda talaga. Okay. Pero yung doxycycline pala, Doc AP, meron din palang may guidelines din pala sa pag-take ng doxycycline, hindi basta-basta rin tinitake yan. Opo. Meron naman pong meron naman pong mga instructions na binibigay ang ating primary care physicians po sa Yakap Clinic. Ayun, okay. With that, Doc AP, maraming salamat po sa oras at we hope and pray na hindi ito unang huli nating pag-uusap sa Himpapawid. Ay, maraming salamat din po. Alright. Magandang araw po sa inyo lahat. Good morning po. Okay. Good morning. Sige pa. Ang ating pong spokesperson at Vice President para sa Quality Assurance Group ng PhilHealth, Dr. Alfred Philip O. De Dios o Doc AP. Ayan, samantala tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating programa dito sa Global na Tayo. Doon sa ating mga overseas Filipino workers na nakikinig at nanonood ngayon, alam kong concerned kayo sa inyong mga pamilya, na nandito sa Pilipinas, lalong-lalo na yung mga pamilya po ninyo na nakararanas ng pagbaha dahil sa matinding mga pag-ulan. Yun. So,
kumare paliwanagan po ninyo. Kung minsan kasi iba rin yung tinatawagan ninyo, kinakausap ninyo yung inyong mga pamilya dito sa Pilipinas. Madali naman na ang communication ngayon. May Zoom na, may Viber call, di ba? May FaceTime na ngayon. Kumpara mo 20 years ago, puro sulat lang yan. Yung snail mail, kung tawagin. Ngayon, pwede nang tumawag, Viber call, maski nasa ibang bansa ka, pwede pa kayong mag-FaceTime, mag-video call. Sabihan nyo sila, paalalahanan nyo sila, ating mga overseas Filipino workers na mag-ingat. Sabi nga ni Doc AP, bagamat nandiyan yung mga serbisyo, mga programa ng PhilHealth para makatulong sa gastusin, nandiyan pa yung zero balance billing, importante rin po na iwasan na magkaroon ng sakit na leptospirosis katulad po ng nararanasan natin ngayon. May mga reported deaths na po sa ng sakit na leptospirosis na nakukuha sa tubig baha na madumi kasi humahalo dun yung dumi at ihi ng daga. Doon po kasi nanggagaling yan yung at mataas po ang mortality rate ng leptospirosis kapag yan ay pinabayaan. Kaya doon sa ating mga overseas Filipino workers, bantayan din natin. Alam kong malayo kayo sa inyong mga pamilya, pero the technology that we have now, ibang bagay kasi na kayo mismo, halimbawa nasa Saudi ka, nasa Japan ka, nasa Europe ka, bila kang tatawag, sasabihin mo, alam namin umuulan yan, sabi ng Radyo Pilipinas World Service, malakas ang ulan, baha dyan, mag-ingat kayo, huwag kayong ganito, ganyan. Malaking bagay po yun sa inyong mga pamilya, and probably the single thing that will prevent them from having leptospirosis. Yan. Okay? Tuloy-tuloy pa ho tayo dito. Siyempre, bukod dito sa sakit na nakukuha natin sa bagyo at tubig baha, malaki rin ang naging epekto sa sektor ng agrikultura nito pong matinding pagulan, sanhi ng pagbaha. Partikular sa ating mga highland agricultural products dyan sa Benguet. At sa iba pa, pangkalahatan. So, aalamin po natin ang huling pagtasa dito ng Department of Agriculture sa pangkabuang epekto ng pagbaha sanhi ng habagat sa ating agricultural regions. Kasama po natin ang ating Department of Agriculture spokesperson, Assistant Secretary Arnel de Mesa. Arnel, magandang umaga. Welcome back sa Global na Tayo. Hi Ray, good morning. Magandang umaga po sa ating mga taga-subaybay. Thank you very much, Asek Arnel, for indulging us again dito sa ating programa. So napatawag po kami, although medyo umaaraw na dito sa National Capital Region, meron pa rin nakakaranas ng mga pag-ulan sa ibang mga region, particular sa Northern Luzon. Kamusta po ang assessment ng Department of Agriculture sa pangkabuang epekto ng habagat dito sa ating agriculture sector, Asek Arnel? Ray, base sa huling pagtaya doon sa bulletin na nilabas ng DA, doon sa epekto nakalipas na dalawang bagyo, si Luis, si Maymay, at itong walang tigil na habagat, nasa 1.7 billion yung latest damage na nakulit natin. Karamihan ito nasa sektor ng palayan, 975 million, affecting about 37,000 hectares. And then yung sa atin sa gulayan at mga iba pang high value, ang naitalang damage ay 540 million. Mm-hmm. Sa maisa naman ay nasa 85 million. Tapos dito sa ating livestock and poultry, nasa almost 15 million. At yung mga nasira sa mga irrigation facilities, almost 61 million. So pinaka-apektado rito yung Region 3, almost 934 million yung na-damage. At malaki dyan sa Pampanga, 424 million. At hindi lang to sa Region 3, magmula Cordillera, Ilocos, Cagayan Valley, Calabarzon, hanggang Mimaropa at Western Visayas. Nakapagtala tayo ng mga damage sa ating sektor. Alright. Now, kamustahin din namin na Asek Arnel yung kalalagayan ng ating mga upland farmers na nagpo-produce ng ating mga highland agricultural products dyan sa Benguet o dyan sa Cordillera Administrative Region. Kasi, kamusta po sila? Tama yun, Ri. Apektado yung magugulay natin parehas sa lowland at upland. Naapektuhan sa lowland dito sa Region 3 at Southern Tagalog, at sa upland dito sa Benguet, Mountain Province, kasama na ilang areas ng Abra. At yun nga, medyo yan ang sa bigas wala tayong inaasahan na pagtaas ng presyo dahil bagamat malaki yung volume, value ng losses, yung Yes. ang volume naman maliit lang yan.
at maganda pa yung supply natin plus yung ating import. Sa gulay, diyan tayo makaka-expect na may mga pagtaas Mhm. dahil apektado nga yung supply dito sa La Trinidad at saka rito sa atin sa lowland coming from Central Luzon at saka Southern Tagalog. Alright. May ugnayan na po ba kayo sa ating mga, sabihin natin mga, farmer cooperative sa Benguet para matulungan silang maibaba itong mga produktong ito? Ray, actually bago pa man nagsimula itong mga bagyo, meron ng about 36 tons na naibaba tulong ng ating regional field office sa Cordillera. Nakarating yan hanggang sa Silang, Cavite, dito sa Pampanga. Mhm. At kahit yung ating regional field office nagkaroon ng pagbili sa kanila at pagbebenta. At nakipag-ugnayan na rin tayo dito sa mga naapektuhan para matulungan sila doon sa kanilang mga naging problema. Kasama na rito yung pagbibigay ng mga additional labini, yung indemnification at saka yung paghahakot gamit yung mga trucks natin. Papasok din ba dito, Asek Arnel, ang ano, yung Philippine Crop Insurance Corporation? Oh, tama yun, Ray. Actually, simula na magbigay ng indemnification ng PCIC o yung Philippine Crop Insurance Corporation. 36 million yung paunang pondo at madadagdagan yan dahil doon sa mga damages na nakita natin na malaki na sa ngayon. Yung bang mga cold storages natin, alam ko may mga cold storages tayong nasimulan na Asek Arnel. Were they utilized during, para masiguro na safe at fresh pa itong mga agricultural produce natin? Meron ng mga natapos at operational na. Bagamat dito sa bandang Cordillera, ang pagkakaintindi ko hindi pa natapos. Pero meron kasi tayo dyan malakihang trading center Mhm. para madala agad at mabenta. Nagkataon lang na talagang sunod-sunod yung ulan Mhm. at habang in transit yung mga gulay, doon nabasa at kaya doon nagkaroon ng problema. Okay. So sa palay o bigas wala po tayong nakikitang problema. Asek Arnel. Wala rin kasi yun nga, bagamat malaki yung value, yung volume naman, at saka marami dun sa area na na-damage ay partially damaged at may chance ng recovery. At yung ating mga farmers, pag ready na uli sila magtanim, meron tayong mga ipapamahagi ng mga libreng binhi para maging productive uli sila. How about Asek Arnel yung fisheries sector, especially the aquaculture sector, yung mga palaisdaan natin na naapektuhan Um, din ng ng pagbaha. Umaapaw yung mga palaisdaan Asek Arnel. Merong losses tayo sa palaisdaan, yung produce natin about 6.2 million. So hindi naman ito ganun kalakihan kumpara doon sa ibang commodities. But at the same time, tutulungan din itong mga kasama nating mangingisda na naapektuhan, about 143 of them. And you said wala tayong magiging problema sa bigas. So tuloy-tuloy lang po ba ang 20 pesos na bigas? Yes, tuloy-tuloy din yan kasi yung atin namang 20 pesos galing yan sa National Food Authority at maganda rin yung stock level ng ating NFA sa ngayon. Mhm. And of course, idamay ko na dito, Asek Arnel, yung Kadiwa outlets natin. Meron bang magiging problema na hihinto muna sila o tuloy-tuloy din ang Kadiwa outlets natin? Siyempre, may mga pagkakataon, Ray, na tumitigil kapag nagkakaroon ng sobrang pagtaas ng tubig. Pero pag humupa naman yun, tuloy-tuloy ulit. Kaya yung dito sa BPI, nung tumigil yung ulan, talagang dinumog uli yung ating 20 pesos na bigas. Pero magtutuloy-tuloy yan. Kasi kaya ko po natanong ko nga si Colonel dahil of course kung magkakaroon tayo ng problema sa sabi natin quantity or supply ng mga gulay from the agricultural regions na naapektuhan ng habagat, hindi kaya magkaroon din ng glut sa supply na ibababa sa ating mga Kadiwa centers? Merong konting issue, konting problema sa supply, pero mabilis naman makarecover yung gulay natin in few weeks, few months. So, tsaka marami tayong alternative sources din beyond dito sa Region 3 at saka sa Region 4A. For example, dito sa Bicol hanggang sa Visayas at Mindanao ay pwede tayong makakuha ng supply.
Okay. With that, Ase Arnel, maraming salamat po sa oras na pinagkaloob niyo sa amin. Alam kong you're a very busy talaga kayo eh. Talagang nakikita naman namin. Pero kaya't maraming salamat po sa oras na ipinagkakaloob niyo sa aming mga request. Thank you very much, Ase Arnel. Maraming salamat din, Ray. Mabuhay ka at magandang umaga po. Ating pong spokesperson ng Department of Agriculture, walang iba kundi si Assistant Secretary Arnel de Mesa. Ayan, okay? So, unti-unti na po tayo magpipinid ng ating programang Global na Tayo. Pero bago tayo magpinit, binabati ko muna si Sean Kyle Flores. Ayan, talagang nakatutok sa atin itong si Sean Kyle Flores na taga Sapang Bato, Angeles City, Pampanga. Sabi niya, good day and have a blessed weekend, Sir Ray. Ayan. Currently, si Sean Kyle ay kasalukuyan nag-aaral ng Associate in Computer Technology. Uy, first year sa City College of Angeles. Yan, wow, diyan po sa may Sapang Bato, Angeles City, Pampanga. Baha pa ba sa inyo, Sean Kyle Flores? Diyan sa Angeles City. Alam ko, kahit paano, binabaha rin ng Angeles City. Ang Sapang Bato, baha pa ba? Nakakaranas pa rin ba kayo ng pagbaha? Or regular classes na ba kayo? Yan. Sige, kamusta na lang Sean Kyle Flores at ingat Sean Kyle. Pakisabihan din yung iyong mga kamag-anakan, pati ang iyong mga kaibigan na mag-ingat. Baka makakuha kayo ng sakit na leptospirosis, dahil sa tubig baha, maruming tubig baha. Pero, syempre, sabi nga ni Dr. AP kanina, ng spokesperson ng PhilHealth, prevention is better than cure. Diba? Iwasan nating magkasakit hanggat maaari. Pero kung hindi man, nandiyan naman ang PhilHealth, ayon kay Doc AP, na handang sumalo sa mga gastusin sa mga pagpapagamot sa ospital na nagkakaroon ng leptospirosis, both sa government hospital at sa private hospital. Ang pagkakaiba sa private at saka government hospital, sa government hospital kasi, bukod sa PhilHealth, sabi ni Doc AP, meron pang zero balance, di ba? So wala ka talagang babayaran kung magagamit mo talaga yung PhilHealth, tsaka yung zero balance. Ang kaibahan sa private hospital, although ma-apply mo yung PhilHealth package, yung enhanced leptospirosis enhanced package, magkakaroon ka ng out-of-pocket expense dahil hindi sila covered ng zero balance billing. Kasi baka bukod doon sa leptospirosis na covered noon, package na yun, meron pang ibang gagawin, yun masisingil sa iyo sa private hospital. Hindi yun covered ng zero balance billing. So, sa private, meron kang out-of-pocket expense. Pero ma-apply mo pa rin yung PhilHealth package for enhanced PhilHealth package for leptospirosis. So, kaya ko naman kasi tinanong yan kay Doc AP dahil alam nyo, let's be, sabi na natin, let's call a spade, di ba? Let's not sugarcoat it. May mga government hospitals tayo na up to the brim. Yung ibig sabihin, talagang dinadagsa ng mga kababayan natin. Sa sobrang dami ng mga kababayan natin, alam nyo, sa totoo lang, hindi halos lahat naasikaso. I'm not sugarcoating yung sitwasyon kasi nakikita ko rin naman yung sitwasyon. At nakikita ko rin yung sitwasyon na ginagawa lahat ng gobyerno, ng ospital, ng pampublikong ospital na ma-accommodate lahat. Okay? Kaya napaka-stressful ng ng trabaho ng mga medical workers natin sa mga government hospitals. Tsaka it also puts stress on their infrastructure, on their equipment. So minsan, alam nyo, nawawala sila sa anong tawag dito, yung pagiging courteous, di ba? Pagiging magalang kung minsan, di ba? Nakikita natin may mga nakaupo tayong mga kababayan natin sa government hospital sa sahig, may mga reported na ganyan dahil sa sobrang dami ng mga pumupunta sa mga government hospitals, which is expected ngayon dahil sa nangyari po sa habagat. Maraming ngayon na sigurado magpupunta sa mga government hospitals. So expect na po natin 'yan, okay? Kaya ko tinanong yung private hospital dahil ang takbuhan kasi pag puno na sa government hospital, napipilitan tumakbo yung mga kababayan natin sa private hospital. Sa private hospital, okay? Ang problema sa private hospital, of course, ma-accommodate kayo sa private hospital. Ang problema, yun nga, may extra expenses. Although magagamit mo yung PhilHealth, may extra expenses. Okay? Out of pocket. Alright? So sana
Kaya nga sabi ni Doc AP, prevention is better than cure. Yung iwasan natin. Kasi alam nyo, ang dami kong nakikita sa social media. Talaga sinasadyang lumangoy sa tubig baha. Meron pa silang mga di ba? TikTok dance sa social media. Sa baha. Makikita mo, madumi talaga yung baha. May tumatalon pa, may nagdadive pa, may mga bata pa, may matatanda. Pero hindi nagkulang ang gobyerno, ang Department of Health na magpaalala sa atin. Okay? Na hanggat maaari, huwag niyong gawin yan. Kung hindi naman kinakailangan gawin yan. Kasi tandaan nyo, alam ko po na ang sasabihin kasi may mga nagsasabi, ay wala naman akong sugat sa paa wala akong sugat sa hita, wala akong sugat sa binti. Hindi papasok yung leptospirosis sa akin dahil wala akong sugat. Hindi lang po sa sugat pumapasok ang sakit na leptospirosis. Lalo na kapag lumulubog ka sa tubig baha, pwedeng pumasok po yan sa mata. Lalo na pag nag-dive ka, siyempre, minsan nagda-dive ka, nakabukas ang mata mo or what. Hindi mo naman pwedeng sabihin lagi nakasara yan. Pag nasa ka, pwedeng pumasok sa mata, pwedeng pumasok sa bibig mo kapag may nainom kang tubig baha at kakadive mo. Baka malay mo, nalunok mo na. So, hindi lang po sa sugat. Maraming paraan para makapasok ang leptospirosis. Sana po mag-ingat tayo dahil sinasabi ko po kasi ito dahil mataas po ang mortality rate ng leptospirosis kapag yan ay napabayaan. Mataas po ang mortality. So mag-ingat po tayo at hindi biro. Sabi nga nila, ulitin ko, prevention is better than cure. 'Di ba? Kaya't ayaw nating makita na nasasaktan o naghihirap yung ating mga mahal sa buhay. Kung kaya din lang naman nating maiwasan mangyari. Okay? Sige, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa ating programa, Global na Tayo. At nagpapasalamat din tayo sa ating mga nakaagapay, sa Master Control, si Milo Jonela, sa Wirecast, si Hero Lucero, and of course, ang ating executive producer, si Miss Jam Season. Ako naman po yung lingkod, Ray Sampang. Maraming salamat and always stay safe po mga kababayan. Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo.